Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Yorme nilampaso itong si Mayora at si Spam B sa bagong latest sa pagka-mayor sa Maynila. And guys, talagang wala silang magagawa kundi umiyak na lang, di ba? So yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At ganun din ang mga Iskonians na nasa labas ng Maynila. Maraming salamat po sa walang sawang inyong suporta sa ating channel at kay Boss Y. Kaya sa lahat ng mga Iskonian forever, mabuhay po kayo and love, love, love. Alright guys, so narito na nga ang ating pag-uusapan na kung saan ay nanguna pa rin itong si Boss Y. Sabi sa isang article, ang pinakahuling survey ay sinagawa ng Philippine Research and Opinion Group sa lungsod ng Maynila. Nangunguna pa rin sa pagka-alkalde at nakakuha ng 53% guys. At dating Manila Mayor Isko Moreno. Palakpakan guys. Diba? Talagang top pa rin siya guys. Top 1 pa rin siya. At sinundan naman siya ni incumbent Manila Mayor Hani Mayora Hati Ate Lacuna guys. Yan. Naka 32% siya. At itong nagpapakilalang si Spam B na namumudmod ng mga ayuda. Okay naman yun guys, di ba? Ay nakakuha naman ng 11% itong si Spam Versosa. So napakalayo, di ba? Pero kahit pagsamahin mo yan guys, wala pa rin. Panalo pa rin si Boss Y. Ang nasabing survey ay sinagawa noong October 16 to 18, 2024 na may 1-2 na respondents. Yan guys, di ba? Ito ay after ng pag-file ng Certificate of Candidacy. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Di ba? Pagkatapos nilang bumatikos at bumakbak kay Yorme, itong si Mayora at itong si Spam Versosa. Di ba? Pero wala pa rin silang nagawa. So, maraming mga batikos ang binitawan nitong si Mayora, at isa na rito yung kanyang pagka-file ng Certificate of Candidacy ay sumigaw-sigaw siya, di ba guys? Na huwag na daw bumalik itong si Yorme. So sa mga hindi nakapanood, narito, panoorin niyo po muli pagkatapos ng mag-file ng Certificate of Candidacy, binanatan si Boss Y. Alright, pasok. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang pasigaw-sigaw pa, di ba? Itong si Mayora, ano sabi niya? Huwag ka na bumalik! Sigaw niya, di ba? Huwag ka na bumalik! Yun ang kanyang sigaw. At yan ay nasa maraming tao yan. Kasi magpapile siya ng Certificate of Candidacy. Di ba? Bukod dyan, may mga interview pa siya kay Karen Davilan na sinabi niya na hirap daw siyang makasingil sa mga pinagawa nilang mga pabahay. Di ba? So imagine mo guys, paniningil lang, hindi niya kayang gawin. Paano pa kaya kung magtayo ng mga pabahay? Di ba? Tinayo na nga ni Yorme. Tinurnover na lang sa kanya guys. Tapos maniningil na lang, sinisisi pa kay Yorme. Di ba? Mali-mali daw o may mga problema raw yung policy ni Yorme. Imagine mo guys, maniningil na lang. Hindi pa kayang gawin. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit wala siyang naipagawang pabahay. Dahil sa paniningil pa lang, sablay na itong si Mayora. Di ba? Kaya wala eh. Nakikita ng taong bayan kung ano yung ginagawa nila at ginagawa ni Yorme. Di ba? Kahit patuloy silang bumabatikos at naninira kay Yorme. At narito naman guys, itong si Spam Versosa. Di ba? Na kung saan
ay binakbakan din si Yorme sa harap ng maraming tao. At ang masaklap nito, nandun pa sa Baseco na kung saan ay pinagawang pabahay ni Yorme. Talagang dinumog siya guys. Pero habang nandun siya sa harap ng maraming tao, doon sa pabahay ni Yorme, binakbakan naman ni Spamby si Yorme. So narito guys, sa mga hindi rin nakapanood, balikan natin, throwback yung video, right? Pasok. Nandito lang po ako. Titingin ko ang inyong mga hinaing, ang mga kailangan ninyo. At sa lahat ng senior citizen, mga lola at lola at PWD, ang ibig sabihin nito, hindi na 500 ang allowance sa seniors. Gagawin natin 2,000 buwan-buwan. Baon na po sa utang ang Maynila. Binenta na lahat ng ari-arian natin. Naramdaman niyo ba yung pagbabago? Mahigit 20 taon nang namumuno. May nabago ba sa mga buhay natin? So yun guys, napanood nyo, di ba? Itong si Spam Versosa sa harap ng maraming tao dyan sa Baseco, di ba? So, anong sabi niya? Ang dami niya mga pinapangako doon na magbibigay ng 2,000 na allowance. Actually, papati pabahay, pinangako niya guys. Hindi natin alam kung anong klaseng pabahay ng yan, ng kabuhayan at kung ano-ano pa. At bukod doon, yung kanyang batikos na binenta na daw ang ari-arian ng Maynila at baon na daw sa utang ang Maynila na kung saan pinatatamaan niya itong si Boss Y, di ba? So nakita nyo guys, di ba? Sa kabila ng pagbatikos, di ba, nitong si Mayora at Spamby, patuloy pa rin na namamayagpag sa survey itong si Yorme. So anong ibig sabihin niyan guys? Ano ibig sabihin niyan? Bakit kahit namimigay na silang ayuda, di ba? Lalo na si Spamby, di ba? Bigay ng ayuda. Pero bakit ganun ang lumalabas sa survey? Di ba? Unang-una, kahit ang mga patutsada nila, mga batikos nila, hindi bumenta sa tao. Hindi ko kinagat ng Manileño. Di ba? Hindi bumenta yung kanilang mga pagbabatikos dito kay Yorme. Di ba? So, ang taong o taga Maynila o tayo mga Manileño, naniniwala pa rin tayo dahil na kay Yorme na siya talaga ang karapat dapat na umupo bukod sa kanyang mga pinagawa, di ba? On record yan guys, may mga resibo yan, di ba? Nakikita natin ngayon at pinapakinabangan ng taong bayan. Di ba? Yung palakad ni Yorme, peace and order, kalinisan, mga naglalaki ang projects, di ba? Pabahay, eskwelahan, hospital, Manila Zoo, at kung ano-ano pa. Na talaga namang tumatak sa puso't isipan ng mga Manileño. Kahit anong gawin nila guys, kahit pagsamahin pa yung 32% ni Mayora at 11% nitong si Spamby ay panalo pa rin si Yorme. So, ibig sabihin guys, ano man ang gawin nila, si Yorme pa rin. Landslide dyan. Patungo na ng landslide. Right? So, ngayon, dumarami na guys ang sumisira. Kakablog lang natin kapon, di ba? Mga vloggers na mga ma-influensang kilala na o sikat na. Kagaya ni Rendon, di ba? Yung isa, itong si Makagago daw at kung sino-sino pa na kung saan ay talagang bakbakan, puspusan na ang pagtirada kay Yorme. Pero gaya na sabi natin guys, marami man sila, patuloy man silang bumabatikos, di ba? Ay, dito kay Yorme binabanatan, ay patuloy din tayong magdidepensa sa guys kay Yorme. Hindi tayo papayag na sila yung mangibabaw dyan, sila yung paniniwalaan ng mga Manileño, lalo na yung mga botante, di ba? Na pawang paninira lang, kailangan natin silang i-counter, di ba? Kailangan nating maipanalo guys itong si Yorme. Kaya sa mga nanonood po, please like, share, and subscribe po para kumalat ang video na to at marami ang makapanood. At siyempre, marami ang bumoto kay Yorme. Dahil kung mas makikita nila, mapapanood nila yung mga tumitira kay Yorme, baka may maniwala pa guys.
Kaya importante po namin nagka-counter talaga tayo. Diba? Na magparami tayo dahil malayo pa ang election, guys. Marami pa tayo kakainin bigas, guys. Diba? Marami pa tayong gagawin. Basta tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta, diba? Kay Boss Y at alam kong magtatagumpay tayo. Alright, guys? So, kayo, guys, anong masasabi nyo dito sa bagong survey na to na kung saan namayagpag si Yorme at hindi kinagat, hindi bumenta, di ba? Yung mga patutsada ni Mayora at ni Spabby. Alright, guys? So, hanggang dito lamang po. Abangan nyo yung susunod kong vlog. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. So, Manila, God first. Thank you very much.